Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal misa bilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos na may kapal. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Nasalo pa rin tayo ng panahon ng Kuwaresma upang lalo nating pagtibayin halaga at kahulugan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Jesucristo, upang lalo nating pagtibayin din ang nilalaman itong ating panampalataya. Ngayon tayo natitipon sa banal misa na isasalang-alang natin ang ating ding mga pagkukulang upang tayo maging marapat na gumanap. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawanang sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisin ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kami makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon
ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin niya si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pangdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahon may dusal hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot. Maging mga hari sa bundok sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikaw ay mahayag doon, Panginoon. Daig ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong diringgin ang pagtatanghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanglibutang ito, ako'y hindi. Kaya't sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan, kundi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo.
Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ay ipinapahayag ko sa sanglibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama, kaya sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang, nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alalahanin natin ating mabuting balita ay address, pinapahayag ni Kristo sa mga Pariseyo. Mga Pariseyo ay matatalino sila. Alam nila kung ano yung mga aklat ni Moises, kabisado nila, nagtuturo sila tungkol sa mga nalaman ng lumang tipan at kung anong nagiging patakaran ng sinagoga, kung anong dapat magawa at gaganapin nila sa buhay ng pananampalataya ng mga Hudyo, pero isang bagay lamang, ayaw nilang kumilala kay Kristo. Kaya, ang pahayag na ito ay para sa mga Pariseyo. Ang mga pahayag na itong mabuting balita ay para mugit mong makilala si Kristo sa ganitong katanungan na ngayon ay papahayag natin, gaano mo na ba kakilala si Kristo? Marami ka na bang pagkakakilala sa Kanya? Marami na ka bang mga dagdag kaalaman tungkol sa Kanyang pagkatao? O halimbawa ka sa Kanyang pagiging Diyos na totoo? Ano ang mga bagay na ipapahayag mo na ito'y nagdagdag ng sa inyong buhay pananampalataya sa pagkilala ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo, upang ipahayag ang dagdag na kaalaman ko kay Kristo, siya'y Diyos na totoo at tao namang totoo. Kung ito ang magiging pahayag, ano ang ibig mong sabihin sa ganitong pananaw mo sa pananampalataya? Kayong mga nasa sanglibutan. Ang mga nasa sanglibutan ay pinapahayag ni Kristo ay nasa diwa ng pagkakasala, makasalanan ng sanglibutan. Kaya ibig sabihin, sa sanglibutan ba meron silang pagkilala kay Kristo? Ikalawa ay nadaragdagan ba ang kanilang pagkilala kay Kristo? Pinagtitibay ba nila ang mga aral at gawa ni Kristo sa kanilang buhay upang magbalik loob sa Diyos? Sana all, ganito talaga dapat. Sapagkat ang mga nabubuhay sa sanglibutang ito, na pagtatanto nila ang kanilang mapagkakasala at maraming mga pagkukulang, at naniniwala sila na sa pamagitan ni Kristo, mahahango sila sa ano pa mang idinudulot na kapahamakang ng mga kasalanan, idinudulot na makasalanan ng kanilang buhay. Kaya ito ngayon ang ating Panginoong Kristo upang ipaliwanag sa mga tao, 10 na mga nakikinig sa kanyang mga Pariseyo hanggang sa kasalukuyan. Ang pagdagdag natin ng kaalaman kay Kristo ay ang paniniwala, sino ba si Kristo sa paningin ng tao at mga Diyos, ng pagiging paningin na ang kanyang buhay ay maganda sa paningin ng Diyos. Kaya ibig sabihin, itong ating mabuting balita nagbibigay pagtatangi sa ating Panginoong Kristo. Una, tunay nga si Kristo ay nanggaling sa Ama. At kalawa, ang mga ginagawa ni Kristo ay upang sundin ang kalooban ng Ama at upang ipahayag ang Ama ang nagsugo kay Kristo sa sanglibutang ito para ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga taong at alam nila ang pag-ibig, pero paano nila gaganapin sa larangan ng pag-ibig? Ginawa ito ng ating
Panginoong Jesucristo. At sa tanang kanyang buhay, ito ang kanyang ipinaliliwanag, maging saksi si Kristo. Dulot ng pagkakasala at upang itawid patungo sa mabuti at magandang buhay, may kapatawarang mangyayari at magaganap upang muling dumulog sa Diyos at magbigay pagpapahalaga sa Diyos sa kanilang buhay hanggang sa wakas. Ibig sabihin, nasa katauhan pa rin ni Kristo na manatiling kaakit-akit sa mata ng tao pagtunghay natin kay Jesus sa pagkilala natin sa Kanya na siya nga'y tunay na nanggaling. Makita natin sa pahayag ng mabuting balita at upang lahat ay pagtibayin. Kaya ibig sabihin, ito ang ating mabuting balita na nagbibigay pagtatangi sa ating Panginoong Kristo. Una, tunay nga si Kristo ay nanggaling sa Ama. At kalawa, ang mga ginagawa ni Kristo ay upang sundin ang kalooban ng Ama at upang ipahayag ang Ama ang nagsugo kay Kristo sa sanglibutang ito para ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga taong at alam nila ang pag-ibig, pero paano nila gaganapin sa larangan ng pag-ibig? Ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo. At sa tanang kanyang buhay, ito ang kanyang ipinaliliwanag, maging saksi si Kristo, naging saksi si Kristo sa Diyos na kapiling natin, kapiling ni Jesus. Kaya nga ba't ang pinapahayag di sa mabuting balita, siya'y si ako nga. Ibig sabihin, siya ang Diyos na totoo at tao namang totoong nabuhay sa piling natin. Ikalawa, nabibigyan pagpapahalaga ang pagtatangi tungkol dito sapagkat ibig ni Kristo na mahango ang sanglibutang ito alisin sa kapinsalaang dulot ng pagkakasala at upang itawid patungo sa mabuti at magandang buhay, may kapatawarang mangyayari at magaganap upang muling dumulog sa Diyos at magbigay pagpapahalaga sa Diyos sa kanilang buhay hanggang sa wakas. Ibig sabihin, nasa katauhan pa rin ni Kristo na manatiling kaakit-akit sa mata ng tao pagtunghay natin kay Jesus sa pagkilala natin sa Kanya na siya nga'y tunay na nanggaling sa Ama, gayon na lang noon na nakita natin ng mabuting balita at upang lahat ay pagtibayin sa larangan nitong ating sinasampalatayanan. Ito ba'y pinagtitibay natin hanggang sa kasalukuyan? Pinapahalagahan ba natin ang mga bagay na ito? Binibigyan ba natin ng kahulugan at kahalagahan upang ating mismong buhay ay punong-puno ng lahat ng pagpapala ng Diyos upang maging tunay na kang buhay ay nakalaan sa lahat sa pagpapala ng Diyos upang ang buhay nating paglilingkuran ay tunay na maging kahali-halina. Upang sabihin, ito bang aking buhay ay talagang kaaya-aya sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao na ito ang binibigay ng ating Panginoong Kristo, na ito binibigyan niya ng halaga at kahulugan sa mismong kanyang pagkatao, sa kanyang puso't kalooban, upang sabihin ang lahat ng bagay na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at ginaganap niya ito upang maitangi ang pagmamahal ng Diyos na ito maging huwaran sa paningin ng Diyos, sa paningin din ng mga tao. Ang huling bahagi na ating mabuting balita ay nagpapahayag ng mga nakarinig na sila'y naniniwala sapagkat sila din ay nakasaksi sa mga naganap na pangyayari noon sa buhay ng ating Panginoon Kristo, lalo-lalo na sa kahulugan at kahalagahan ng kanyang pagkabayubay sa krus, na pagalipas nito'y natunghayan nila ang kanyang muling pagkabuhay. So marami sa mga Hudyo na nakarinig ng mga pinapahayag ni Kristo na sila'y lubos na niwala sapagkat sila ang nakatunghay, sila ang nakaranas
ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nilalayo ng buhay nila noon upang maging saksi, heto tayo ngayon sa ating pagdiriwang. Ito'y pagsaksi natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Jesucristo. Nang panukala ng kanyang pagmamahal ay naririto, ang kanyang mga tagubilin ay hindi ay pinapahalagahan at ang kanyang mga tagubilin ay tunay na nagbibigay halaga para sa maganda nating buhay patungo sa kabilang buhay. Sa kabuuan na ating mabuting balita, nagtatanong tayo, gaano natin kakilala si Kristo? Sapagkat alam natin, ang patuloy nating pagtanggap kay Kristo nakalaan sa ating pang-araw-araw at panghaba nating buhay. At hindi lamang yon, sa pagtanggap kay Kristo, siya rin ang makasama natin sa buhay na walang hanggan. Patuloy nawa tayong magbigay halaga at kahulugan ng pangalan ni Jesus, ang kanyang katauhan, ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging sinugo ng Diyos ay upang lalo nating pagtibayin sa ating buhay pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang lang natin pagtibayin ang Diyos sa buhay natin bilang pagpapalang handog. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdaman sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga namayapang tapat sa Panginoon, naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan mo po kami ng higit na paninindigan sa aming pananampalataya, sa patuloy naming pag-angkat sa aming karunungan tungkol sa iyo, Ama, sa umagitan ng mga salita at gawa ni Kristo na yung bugtong na anak. Pagindapatin mo kami sa lahat na aming ibig na mangyari at magganap sa buhay na ito ng tunay ng pagpapalang magagaling sa iyo. Kaya itong mga ating kahilingan, ibig namin makamit sa buhay, ay pinapahayag namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong maghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tuwing nga si Jesus ay nanggaling sa Ama, siya ang sinugo ng Ama upang lahat ay pagpalain. Tayong lahat tayo natitipon upang dakilang pagmamahal ay maipahayag. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw at iligtas sa kasalanan upang aming pananabikan sa dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Subayan natin ang ating Panginoong Seso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagdulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pagkakakilala kay Kristo bilang galing sa Ama ang dakilang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang mga salita at gawa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong magtadanod, kalakip ang ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong malingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban
at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui restet fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noce concorsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestedis Dieis. Omni declamentum inseavente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, ang Diyos na totoo at tao naman. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanan-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang
kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aalip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-lis ang pagliliis sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami